Magandang araw po. Tayo po yung mag-devotion. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan itong devotion para, Lord, maluwalhati ka namin, magawa namin ito ng buong puso at buong pagmamahal para sa inyo. And Lord, gabayan niyo po yung bawat isa. Bigyan niyo po sila ng magandang araw, biyayaan niyo po sila at protektahan po sa lahat na masasama. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at makapag-devotion kami. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Maling hatol, isang maling pananaw sa ating sarili. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata? O paano mo sasabihin sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, at narito, ang isang dahilan ay nasa iyong sariling mata. Ikaw na makapagkunwari, alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Kapag naghuhusga tayo ng mapanuri, nagpapakita rin tayo ng maling pananaw sa ating sarili. Ang puwing na tinutukoy ni Jesus ay hindi isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Malamang ito ay isang sanga o kapirasong kahoy. Kahit na maliit, kung ihahambing sa isang tahilan o troso, hindi magandang bagay na magkaroon sa iyong mata. Ang paghahambing ni Jesus ay hindi sa pagitan ng isang napakaliit na kasalanan o kamalian at isa na malaki, ngunit sa pagitan ng isang malaki at isang napakalaki. Ang kanyang pangunahing punto ay ang kasalanan ng kritiko ay higit na mas malaki kaysa sa kasalanan ng taong kanyang pinupuna. Ang kahabag-habag at matinding kasalanan na laging bulag sa sarili nitong pagkamakasalanan ay ang pagmamatuwid sa sarili. Direkta nitong tinitingnan ang sarili nitong kasalanan at iniisip pa rin ang katuwiran lamang ang nakikita nito. Ang mismong katangian ng pagiging matuwid sa sarili ay ang pagbibigay katwiran sa sarili at paghatol sa iba. Ang pagiging matuwid sa sarili ay ang pinakamasama sa lahat ng kasalanan dahil nagtitiwala ito sa sarili kaysa sa Diyos. Nagtitiwala ito sa sarili upang matukoy kung ano ang tama at mali at upang matukoy kung sino ang gagawa ng tama o mali. Gayun din, ang terminong pinapansin ay nagpapahiwatig ng seryoso, patuloy na pagmuni-muni hanggang sa pag-isipan mong mabuti ang sarili mong kasalanan, paano mo haharapin ang iba sa kanyang mga pagkukulang. Kaya tanungin ang iyong sarili. Muli, ang kaisipang ipinarating dito ay hindi na tayo ay ipinagbabawal na ituro ang mga kasalanan ng iba na tumutulong sa kanya tungo sa pagsisisi at pagnanais ng kapatawaran ng Diyos. Ngunit ang ating mga puso ay labis na naghihinala. Kailangan nating panatilihing palagiang ipagtapat ang ating mga kasalanan at hayag. Paano mo isinasagawa ang disiplinang ito sa iyong sariling buhay? Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa paglilinaw niyo po sa amin sa mga bagay na ito, kung ano po ang maling paghatol. Naway Lord, hindi kami self-righteous o laging tama ang tingin sa aming sarili at aming mga katwiran lamang ang aming ipinaglalaban kaysa sa inyong salita. Lord, naway makita po namin lagi ang aming mali bago po namin ituro ang mga mali ng iba. Dahil Lord, pag tinuturo namin ang mali ng iba, dapat alam din namin na hindi namin dapat ito ginagawa o pinagsisisihan namin ang mga bagay na ito na mga mali namin at gusto lang namin ay maituwid yung iba dahil sa concern at pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, at ulit Lord, pinapanalangin ko po na biyayaan niyo po ang lahat,
proteksyonan niyo po sila sa lahat ng masama at ipinapanalangin po namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.